Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Wala pa isang linggo nang tayo ay pumunta sa mga paaralan para bumoto sa barangay at SK election. Hindi lamang yan dito sa atin, kundi buong bansa ipinahayag ang ating karapatan na bumoto, na magluklok ng mga manunungkulan. Wala ba kayong napansin sa mga balita? Ang dami na gustong maglingkod sa bayan. As in, ang dami. Minsan nga mababalitaan mo, dating tambay, ngayon gusto maging kagawad. May nanay nga na nagsabi, yung anak ko hindi mo maasahan sa bahay, pero ngayon tatakbong SK sa barangay. Bakit nga ba marami ang nagnanais na magkaroon ng posisyon sa pamahalaan? Bakit nais na maluklok? Pag tinanong mo sila, iisa ang palaging sasabihin. Dahil gusto naming maglingkod, dahil kailangan kami ng tao. Kung pare-pareho ang inyong sagot, tiyak may marami dyan nangungopya ng sagot. Hindi posible na ang dahilan mo pareho ng sa kanya. Dahil kung malinis talaga ang ating disposisyon, naroon ang tunay na paglilingkod kahit hindi ka tumakbo sa bayan. Subalit ang katotohanan, kung ating pagninilayan ng maigi, mamumula tayo sa tatlong dahilan bakit marami ang nais manungkulan. Ano-ano nga ba ang mga dahilang ito? Unang dahilan, masarap matikman ang kapangyarihan. Bakit? Oras na maluklok ka, ang mga kasamo tatawagin ka ng kagawad, kapitan. Pag may iniuutos ka, palaging nasa dulo, yes ma'am, yes sir. Susundin ang mga utos mo dahil sa kapangyarihang taglay na iyan. Subalit hindi lang sa kapangyarihan masarap mailuklok sa pamahalaan. Ang ikalawang dahilan ay masarap rin malasap yung tinatawag na karangalan. Isipin nyo, tatawagin ka na ngayon ng lahat sa iyong titulo. Kagawad, pag makita ka, kapitan. Pero di lamang yun. Pag ikaw pinadala ng sulat, alam mong nasa dulo, sa simula ng pangalan, lalagyan na ng titulo. Anong titulo? Honorable. Dating tambay, ngayon naging honorable, di ba? Ang iba nagsusunog ng kilay, magkaroon lang ng titulo sa pangalan. Naglalaan ng mahabang pag-aaral, katulad ng mga inhenyero, di ba? O di naman kaya maging mga pulis at militar. O di naman kaya doktor, abogado, naglalaan ng panahon ng pag-aaral. Ito ang isang tambay. Matapos maluklok sa pwesto, tatawagin nating lahat honorable. Sarap pakinggan. Malasap ang karangalang iyan. Bihirang dumating sa buhay. Ikatlong dahilan, bakit masarap magkaroon ng posisyon? Alalahanin natin, lahat ng lingkod bayan nilalaanan ng tinatawag na pondo. Siguro naman alam niyo yan, di ba?
Ngayon matanong ko sa inyo, merong bang barangay sa Pilipinas na pag pumunta ka sa barangay hall, nakalagay doon, budget saan ginamit ng nakaraang taon? Meron? Wala. Wala kang makikita. Kahit pumunta ka doon at humingi ka, kahit sabihin mong may freedom of information, hindi ibibigay sa iyo. Kaya di natin talaga alam saan napupunta ang lahat ng pondo. Kaya mga kabataan na bumoto ng SK, tandaan nyo ang mga nanalo. Ngayon walang motorsiklo. Pagdating ng ilang buwan, may NMAX na iyan. Ha? Magtataka ka, iyan ang maganda sa pamahalaan. Minsan siguro mapapaisip kayo, bakit si Father pinakikialaman ng eleksyon na ito, ang mga nanunungkulan? Dahil ang katotohanan, ang sino mang pinagkalooban ng kapangyarihang mamuno ay may pananagutan hindi lamang sa bayan, kundi may pananagutan sa Diyos. At yan ang nilalaman ng mga pagbasa ngayong linggo. Pinaaalalahanan ng Diyos ang mga tao kung paano nila haharapin ang pananagutan dahil sa kanilang panunungkulan. Balikan natin. Unang pagbasa, ano nga ba ang ating napakinggan? Sa aklat ni Propeta Malakias, ang Panginoon ay nagsalita. At ito ang sabi niya, kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Mabigat ang pananalita na binitawan ng Diyos sa mga namumuno sa Israel. Ginamit niyang salita, kamumuhian. Bakit? Dahil ang kanilang mga pinuno ay hindi naglilingkod ng nararapat. Ang mismong temang iyan sa unang pagbasa, ang syaring laman ng ebanghelyo na ating napakinggan para sa linggong ito. Naalala nyo? Mismong si Jesus, pinangangaralan ngayon ng kanyang mga alagad. Anong sabi niya? Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Ganun na lamang ang binibigay ni Jesus na babala sa kanyang mga alagad. Huwag tularan ang gawa ng mga eskriba at pariseyo. Ano nga ba ang gawa na hindi kalugod-lugod kay Jesus? Ipagpapatuloy natin. Pakinggan ang kanyang pangangaral. Sabi niya, nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Mapapansin niyo, sa pananalita ni Jesus, minumulat niya ang kanyang mga alagad na dapat kung sila ang namumuno, maging mabuti sila sa kanilang nasasaklawan. Magpakita sila ng magandang halimbawa. Kung ito pala ngayon ang nilalaman ng dalawang pagbasa sa linggong ito, na ang mga pinuno ng bayan at maging pinuno ng simbahan, may tungkulin silang pamunuan ang kanilang nasasaklaw ng may kabutihan. Kaya ano ang dapat nating gawin?
Di man tayo naluklok, di man tayo namumuno, di man tayo makapangyarihan. Bilang nasasaklaw, ang una na dapat nating gawin ay ito. Ang masamang halimbawa ay huwag tularan. Nakita natin marahil ang mga namumuno sa atin, gumagawa ng mali, huwag nating tularan, lalong-lalo na sa lipunang ating kinatatayuan. Ang lakas ng dating ngayon ng tinatawag na social media. Kapag may mga public figure tayo na hindi tama ang ginagawa, halimbawa, nakilala natin ang public figure na ito, iyan man ay nasa pamahalaan o yan man ay nasa entertainment. Naghiwalay matapos ang mahabang taon na mag-asawa. Naghiwalay, nasundan pa ng mga iba't hiwalayan na nababalitaan. Ikaw na ordinaryong mamamayan, ikaw na may asawa, huwag mong tutularan ang kanilang ginagawa. Ganon din ngayon sa mga kabataan, yan ang hamon. Marami sa naririnig at sinusubaybayan nilang mga iniidolo, hindi pa kasal, nagsasama na sa isang tahanan. Kahit sabihin mo pa ginagawa yan ng mga idolo mo at ginagawa na ng maraming tao, tatandaan natin, hindi dahil ginagawa ng marami, yan ay nagiging tama. Ang mali ay mananatiling mali, ang tama ay mananatiling tama. Hindi batayan dahil sinang-ayunan ng mga idolo natin o sinang-ayunan ng lipunan, yun ang tama. Ang batayan ng pagiging tama ay hindi nakasalalay sa atin. Ang batayan ng pagiging tama ay nakasalalay sa Diyos dahil pinagkalooban niya tayo ng kanyang mga utos. Ikalawa na dapat nating gawin, ang magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Bakit? Mismong si Jesus sa Ebanghelyo, nabanggit ang mga katagang ito. Huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro. Huwag kayong patawag na ama sapagkat iisa ang inyong amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo. Anong nais iparating ni Jesus sa mga pananalitang ito? Kung tutuusin mga kapatid, kung tayo man ay nagkakaroon ng kapangyarihan dito sa lupa, bilang guro, bilang ama, bilang tagapagturo, ang lahat ng kapangyarihang iyan ay nagmumula sa Diyos upang magampanan natin ang layunin ng Diyos sa ating nasasaklaw. Kaya nga bilang nagtataglay ng kapangyarihang iyan, gamitin natin ang kapangyarihang iyan hindi upang masunod ang ating kalooban, kundi masunod ang kalooban ng Diyos. Isaalang-alang natin na darating ang araw, yamang tayo ay pinagkalooban ng kapangyarihan, pananagutan natin yan sa Diyos kung ginamit natin ito sa katiwalian o sa kabutihan. Kaya ang palaging ilagay natin sa ating isipan, magkaroon ng takot sa Diyos na pananagutan natin ang kabutihang hindi nating ginawa at ang kasamaang ating ginawa. Ikatlo na dapat nating gawin. Narinig natin sa liham ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa para sa linggong ito. Anong sabi niya? Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita.
Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Mapapansin nyo sa pananalita ni Apostol San Pablo sa kanyang liham, binibigyan tayo ng ikatlong katangian na dapat nating gawin. Anong sabi niya? Maging katulad ng ina. Anong mabuting katangian ang tinutukoy ni San Pablo sa mga ina? Mapagkalinga, mapagmahal, handang ihandog ang sarili. Siguro naman yamang ito ay sinabi na ni San Pablo, kayo mismong mga nanay na nandito ngayon, alam nyo ang kanyang sinasabi. Na para sa kapakanan ng inyong anak, isusubo mo na lamang, ibibigay mo pa sa kanila. Tama ba ako mga nanay? Kung ganyan rin ang pag-uugali ng bawat isa sa atin, na meron tayong pagkalinga sa kapwa, kung meron rin pag-uugali ang ating mga namumuno ng pagkalinga sa kanilang nasasaklaw, sa aking palagay, bubuti ang kalagayan ng ating lipunan. Dahil ang iniisip ay kapakanan ng kapwa, hindi kapakanan ng sarili. Mga kapatid, mahirap kung tutuusin ang mga hamon na ito na binibigay sa mga namumuno maging sa atin. Kaya nga kailangan natin na hindi lamang sila paalalahanan, kung hindi sila rin ay alayan ng panalangin. Na lahat ng mga nanunungkulan sa ating lipunan, isipin palagi ang makabubuti hindi sa sarili, kundi makabubuti sa lahat. Tatlong aral ang binibigay sa atin ngayong linggo na dapat nating gawin. Maliwanag mga kapatid, na tunay na marami sa mga pinuno natin ngayon, maging sa pamahalaan man, at aminin natin maging sa simbahan man, ang hangad ay ang posisyon, subalit walang malasakit sa panunungkulan at sa sambayanan. Kaya tayo na kanilang nasasaklaw, ito ang dapat nating gawin. Number 1, ang masamang halimbawa nila ay huwag tularan. Ikalawa, ang magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Maging maliwanag sa atin, anumang ginagawa natin, pananagutan natin pagdating ng araw ng ating pagbibigay sulit. Ikatlo, maging mapagkalinga sa kapwa. Sikapin natin na wag lamang intindihin ang personal na kailangan. Ang ating mga kapwa may pangangailangan din. Yan ang pinakita na aral ni Jesus sa kanyang pagparito. Ang ialay ang sarili para ang sangkatauhan ay makamit ang kaligtasan. Nawa ang tatlong aral na napulot natin sa linggong ito, huwag lang sanang maging magandang pakinggan habang natitipon tayo sa loob ng bahay dalanginang ito. Sana ang mga aral na ito na ating napulot, iuwi natin sa ating tahanan, sa pagawaang ating pinapasukan, at isabuhay natin. Nang sa ganon, hindi lamang tayo ang makinabang, kundi ang kapwa natin mananampalataya na nagnanais rin guminhawang buhay. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.